Good morning mga guys. Narito ako ngayon sa aking munting tahanan. Gagawa ko ngayon mga guys ng salad na kanan sa mahihirap lang. Anong ano lang ito? Bali apat na ingredients lang po ito mga guys. Ito po mga guys. Isang mansanas. Tapos ito na nagadgad ko na, carrots at saka pipino. At saka ano, saging na saba mga guys. Ito. Ihahalo ko ito siya mga guys. Bali, apat lang to na ingredients. Kasi salad nga, ang tawag ko dito ay salad ng mahihirap. Lalagyan ko ito ng konting mayonnaise kasi hindi naman ako pwede sa maramihan ng kasi nga yun, nagkaroon ako nagkasakit ako dati. Kaya bawal na ako sa mga ganyan. O ito, apat lang na ingredients to mga guys. Ito. Gagadgarin ko po ito ng maliliit tulad nito mga guys. So, ginadgad ko na siya ng maliliit lang para hindi mahirap nguyain mga guys. Para hindi mahirap siyang nguyain dahil bagay may ipin pa naman ako kaso gusto ko lang yung medyo hindi mapagod sa pagmunguya. Lalo na yung carrots kasi medyo matigas-tigas siya mga guys. Kaya yun. Gawa ko ngayon tapos gagawin ko ito ngayon tapos ilalagay ko ito sa rip para medyo lumamig siya. Para maya-maya pwede na ma-dessert sa katapos mananghalian mga guys. Ay, ganito na lang mga guys ang buhay ko dito sa bahay kasi mag-isa lang naman ako dahil nga nandoon na sa Manila yung mga apo ko na dati kong inalagaan. Na sila sa Manila, napunta na kasi nga yung nagkaroon ako ng karamdaman dati, walang nag-aalaga sa kanila. Kaya kinausap ko ang anak kong, sabi ko, paalagaan mo muna dyan sa hipag ko kasi walang mag-alaga dito dito sa bahay ko. Kaya yun mga guys, sa buong maghapon dito lang umiikot ang ang buhay ko sa loob ng bahay. Gagawa ng yelo, bibili ng kunting mga paninda para doon sa aking tindahan na maliit. Tapos naman ako sasaing, magluluto ng kung anong ulam o gulay at nang makakain para makainom ng gamot. Ganito lang po ang buhay ko dito mga guys kasi nga yun. Pero ganun pa man, masaya ako dahil sa pagpapagaling sa akin ni Lord. Gumaling ako sa naranasan kong karamdaman dahil sa awa niya, sa habag niya sa akin. Kaya yun ang masaya pag iniisip ko yun dahil yun nga nangyari. Dahil siguro naman hindi pa naman yun ang hangganan ko. Pero isipin natin mga guys, talaga nandyan lagi si Lord, umaantabay sa atin kung ano man ang ating mga problema sa buhay, karamdaman o kahirapan paman, nariyan siya upang tayo tulungan. Hindi siya nagpapabaya sa atin kasi siya ang Diyos na walang pinipili. Kahit makasalanan, hindi ka pa rin niya pinababayaan, nariyan pa rin siya sa'yo, gumagabay. Kaya malaking pasasalamat ko sa buhay ko
Kasi malayo man ako sa pamilya ko, mga anak ko, ang apo ko napalayo sa akin. Pero pinipilit ko maging malakas dahil sa kanila. Dahil alam ko na minsan nagkita-kita pa rin kami dahil tuwing piyesta may umuwi sa kanila. Kaya thank you Lord. Wala akong maibabalik sa iyo kundi ang maraming salamat in taimtim na pasasalamat ko sa iyo, Panginoon Diyos, amang nasa langit. Kaya, thank you Lord, thank you. Walang hanggang pasasalamat. Salamat po at thank you rin sa mga manonood sa aking vlog na to. Bye-bye po.